Alam mo ba sa Dubai, pwede kang mag-book ng helicopter using your phone na parang Grab at ang presyo, $150 lang o 8,000 pesos. Wow. Ito pa, yung mga polis nila doon, mga robot na. Tapos kahit maglakad ka buong araw sa kalsada sa Dubai, tapos ang suot-suot mo ay puting medyas, nako pag uwi mo, malinis pa rin. Walang alikabok, walang dumi, na parang may floor wax ang buong syudad. Ang modern city ng Dubai ay talaga namang namamayagpag sa mundo ngayon. Pero alam mo ba, 50 years ago, disyerto lang ito. Walang skyscraper, walang kuryente sa karamihan ng lugar, puro buhangin at camels lang ang makikita mo. Noong 1970s, halos fishing village pa lang sila. Pero nang matuklasan ng oil, nagsimula ang transformation. Mula sa disyerto, naging global powerhouse. Pero ngayon, ang Dubai parang nabubuhay na sa 2100. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ang Dubai ay hindi bansa. Isa itong syudad at capital ng bansang United Arab Emirates. At ang kanilang 50-year transformation ay talaga namang itinuturing na miracle of modern era. Ang isang halimbawa ng pagiging super advanced ng Dubai ay ang kanilang flying taxis. Dati sa mga sci-fi movies lang natin ito napapanood, pero sa Dubai, nagkatotoo na. Noong June 2025, nag-test flight na ang Joby Aviation Air Taxi sa Dubai. Target nila ang 2026 commercial launch. First in the world. Kaya soon, hindi na lang Grab car ang option nila. Kaya na din nilang mag-Grab Air. Kaya kung ang problema mo, traffic doon sa Dubai, wala na yan. Kasi wala namang congestion sa ere. Maliban dyan, andyan din ang kanilang robot police and smart security. Kung sa atin, meron tayong mga lespo na tinatawag nating bantay bayan, sa kanila, may bantay robots na. Noong 2017, nag-deploy sila ng AI robot cops sa mga malls at events. Yung mga robots na yon, kaya nilang mag-scan ng mukha, mag-report ng krimen, at mag-assist sa tourist. Sa ngayon, hindi pa talaga sila pumapalit sa totoong taong polis. Pero parte na ng smart city vision nila, ang mga AI robot cops na ito. And for your information, yung viral na flying police cars, edited lang yun ha, hindi pa yun totoo. Maliban sa mga yan, andyan din ang dynamic tower o yung umiikot na skyscraper sa Dubai. Well, itong gusaling ito, plano pa lang. Pero kung matutuloy, bawat palapag kayang umikot ng 360 degrees. Imagine, habang natutulog ka, sunrise view. Pero pagising mo, ocean view na. Self-powered daw ito. Gamit ang wind turbine sa bawat floor. Kung matutuloy ito, ito ang magiging unang rotating building sa mundo. Maliban sa building na yan, grabe din yung mga mall nila doon. Hindi lang isang malaking building yung mga mall nila, kundi parang isang syudad na. Ang Mall of the World ay ongoing mega project na planong magkaroon ng 8 million square meters of floor area. Opo, 8 million. Para may idea ka, yung SM Mall of Asia natin dito ay may 589,000 square meters lang. Ibig sabihin, ang Mall of the World sa Dubai ay kasing laki ng 14 na Mall of Asia. Grabe no? Sa loob nito, may 100 hotels, indoor theme parks, 7 kilometers ng air-conditioned streets, at buong shopping district na laging malamig kahit 50 degrees Celsius sa labas. Ang goal nila, gawing largest climate-controlled indoor city in the world. So grabe nga yun mga kamagkano. Mula sa disyerto na puro buhangin, ginawa nilang bansang puno ng robot, AI at luxury. Curious ka ba kung sino ang mga bosses behind your favorite anime characters? Bago pa naman kasi tayo nagkaroon ng Netflix na may English subtitles, wala pa rin tatalo sa OG Tagalog dub sa TV. Kaya naman sa video na ito, sasagutin natin ang tanong na, sino-sino kaya itong mga batikan na bosses behind our favorite anime characters? Number 5, Bernie Malihana bilang Doraemon. Kita mo tong lalaking to? Siya lang naman ang may bosses sa likod ng iconic anime characters na minahal nating lahat ng mga bata pa tayo, si Doraemon. Sige, Nobita, kung bahala. May iwagan pinto! Noong 1999, inilabas ng GMA TV Network ang Filipino and Cebuano adaptation ng TV Asahi's Doraemon anime series. From 1999 to 2016, ginamit ng GMA7 ang 1979 series version ng Doraemon. Nahinto ito ng 2016 at bumalik uli from July 2012 to June 2016. At syempre, sino ba namang hindi makakalimot sa bosses behind Doraemon? Si Bernie Malihana, isang voice actor ng Gakko Hoshikawa at napakarami pang ibang Japanese anime series. Outside the Sentai
anime series, Malihana continued in voice acting at TV5 and later, hero dubbed in the defunct Hero Channel kung saan siya ay nag-voice acting sa various anime characters. Number 4, Blair Arellano as Naruto. Sino ba namang hindi makakalimot kay Naruto at ang kanyang famous line na Rasengan? Pero ang tanong, sino nga ba ang boses behind Naruto? Well, ito siya. Hoy mga bata, ako to, si Uzumaki Naruto. At magiging isang Hokage ako balang araw. Lagi bullshit technique times 2, times 2, times 2. Rasengan! Ho, diba? Ang galing. Siya si Blair Arellano, isa sa mga famous Tagalog voice actor ng Pinas. Imagine hindi lang anime ang forte niya. Dahil maging ang mga K-drama like Boys Over Flowers noon ay naging boses siya sa character ni Jiro. Actually, the list goes on. Dahil nasa over 40 characters na ang binosesan ni Blair Arellano. Number 3, DJ Kara as Ash of Pokemon. Lahat ng Pokemon fans dyan, labas. May fun fact ako sa inyo. Alam mo ba na ang Tagalog voice ni Ash ng Pokemon dito sa Pilipinas ay hindi lalaki, kundi babae? Well, sino siya? Siya ay isang female DJ na si DJ Kara na isang Filipino DJ sa IFM radio show. Pikachu, kaya mo yan. Alam kong pagod na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin lumaban. Sige pa! Thunderbolt attack! Maliban sa pagiging boss ni Ash ng Pokemon, si DJ Kara ay nagboses na rin ng over 100 voices acting roles sa iba't ibang anime series at iba't ibang shows. At ito pa ang ilan sa mga yan. Simulan na natin to! Powered Buttercup! Salamat, Gohan, anak! Sawang-sawa na ako sa ganito! Number 2, Anthony Steven San Juan. Kita mo tong lalaking to? Alam mo ba na siya ang may boses sa napakaraming anime characters na karaniwang crush ng karamihang babae? Siya si Anthony Steven San Juan. Siya lang naman ang bumoses kay Illumi ng Hunter x Hunter, Lagot na. Natsu ng Fairy Tail, Kaya ko na kayong labanan na mag-isa. Megumi ng Jujutsu Kaisen, Sa ilalim ng Jujutsu Regulations, Itadori Yuji. Minato ng Naruto, at Meruem ng Hunter x Hunter. Ho, diba? Ang lakas ng dating. Kaya nga tong si Anthony Steven San Juan ay tinaguri ang one of the best Filipino voice actors. Number 1, Jeff Otanes. Curious ka ba kung sino ang bumoses sa isa sa pinaka-iconic anime characters na si Goku ng Dragon Ball Z? Well, eto siya. Kame, Hame, Wave! O mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam! Siya si Jeff Otanes, ang tinaguri ang Tagalog dub king actor. Sa sobrang dami ng kanyang role, halos hindi na mabilang kanyang characters na kanyang ginampanan. Binosesan din niya si Mickey Mouse and Ben 10, pati ang mga K-drama like Gavin in Pinocchio, maski sa commercials ng Selecta Pinipi, at napakarami pang ibang voice acting gigs. Lahat yan si Jeff Otanes. Ngayon, hindi na lamang nagda-dubbing itong si Jeff, kundi isa na rin siyang dubbing director ng mga baguhang dubbing actors. So yan na nga ang mukha behind every anime voices. Sobrang nostalgia. Maisip mo ba na ang mga modernong barkong pangkarga ngayon ay muling naglalayag gamit ang hangin? Tama yan. Ito na ang bagong panahon ng pagpapadala. Ang Wind Sail Propulsion System. Sa panahon ngayon, hindi na lang umaasa ang mga barko sa makina. Dumarami na ang mga makabagong cargo vessel na muling gumagamit ng lakas ng hangin. Ang teknolohiyang ito, na tinatawag na wind sail propulsion, ay naglalagay ng ilang higanteng pakpak na parang layag sa ibabaw ng barko. Gamit ang prinsipyo ng aerodynamics, sinasalo nito ang hangin at ginagawang puwersang nagtutulak pasulong sa barko. May mga layag na kayang umiikot tulad ng pakpak ng eroplano para maayos ang anggulo, at mayroon ding napakalalaking layag, umaabot hanggang 100 talampakan ang taas, nagawa sa matibay na composite panels. Hanggat may hangin, kayang bawasan ng barko ang paggamit nito ng gasolina ng halos kalahati. Sa aktual na pagsubok, napatunayan na ang mga barkong may ganitong sistema ay nakakabawas ng hanggang 30% konsumo ng fuel, habang kaparehong dami rin ng carbon emissions ang nababawasan. Mas maganda pa, sabay na nagtutulungan ang mga layag at ang makina. Kusang bumubuka ang mga layag kapag pabor ang hangin at automatikong tumitiklop kapag kalaban ang ihip o papasok sa pantalan. Dahil dito, naging mas tahimik, mas matipid at mas maayos ang paglalakbay sa karagatan kaysa dati.